Ramdam ko kasi mga minamahal yung ano eh. Nagiging emotional na naman ako ngayon. Ramdam ko kasi yung ano, di ba? Sabi ko nga sa inyo, nagbababoyan lang kami, tapos nagtatanim ng palay. Madami akong mga kapwa ko kabataan na naiiyak ako sa sitwasyon nila. Kasi, yes, although nalagpasan ko na yung buhay na mahirap na yun, pero ngayon nga po, pag-usapan natin kung bakit po kinahuhumalingan, 'di ba, ng mga kabataan at ng mamamayang Pilipino itong tatlong taong ito, which is itong si Bam Aquino, si Senator Risa Hontiveros, at itong si Kiko Pangilinan. Talagang gustong-gusto sila, at according din mismo sa survey, mga minamahal, abay pinaka-bet na mga senador itong tatlong ito. Kasi kanina nga na content ko sa inyo, 'di ba? Oh, yan yung mga mga bantot, oo. 'Di ba? Oh, Jinggoy, Mark, Camille, Amy, mga pinakamabantot sa Senado. So kung merong pinakamabantot, meron din naman tayo ditong mga taong gusto, pinipili, at palaging gustong ma-elect ng mamamayang Pilipino dahil talagang gusto naman talaga natin ng good governance. So sabi dito, Aquino, Pangilinan, Hontiveros, nangunguna sa pinaka-bet ng mga senador. So hindi pa nga dumarating yung halalan, mga minamahal, pero gustong-gusto na tong mga taong ito ng mamamayang Pilipino. So bakit nga ba sila gusto? Bakit nga ba sila pinagkakatiwalaan? Bakit nga ba sila ramdam ng taong bayan? So pag-usapan natin, simulan natin dito kay Bam Aquino. 'Di ba? So alam naman natin, mga minamahal, na itong si Bam Aquino, syempre madaming nagawa. And bilang isang naging estudyante din noon, 'di ba, ng college, itong si Senator Bam Aquino, siya yung talagang gustong lapitan ng mga kabataan. Kasi imagine nyo edukasyon. Pinalakas po yan ni Bam Aquino. Bakit? Dahil meron na tayong tinatawag na free college law. Yung tita ko hindi naranasan yan, no? Kada SEM nagbabayad sila, 'di ba? Ng tuition. Samantalang dito nga po kay Bam Aquino, ang gagawin mo na lang talaga ay mag-aral ka. Oo, wala ka na dapat gawing reason na hindi kasi ganito ganyan Oo ganyan ganyan. Ang gagawin mo lang, mag-aral ka na lang talaga. Makakapagtapos ka, lagyan mo lang ng sipag at tiyaga. Pero hindi ko naman sa nilalahat, mga minamahal. Syempre kahit sabihin natin na free ang college, may mga kabataan na katulad sa amin na hindi din nabigyan ng oportunidad dahil sobrang layo ng paaralan. Siyempre, kailangan pa din namin gumastos ng pinansyal. Sabi na lang natin na 500, pero yung 500 kada week, mabigat yun. Dahil pagkakasyahin ko yun, sa loob ng isang linggo, nandun pa yung pamasahe, back and forth, tapos bigas, tapos ang inuulam ko, fishball, minsan toyo. Ganon si Mima nung nag-aral ako ng college, nung first year and second year ako. Nung di ko na nakayanan, nung third year, hindi na ako nag-enroll, di ko na pinagpatuloy yung kurso ko, yung BS Ed major in English. Pero kudos pa din dahil medyo hindi na din kami nahirapan sa paghahanap ng tuition. Ngayon lang, syempre, nagkaroon tayo ng financial problem din ng mga panahong iyon. And so far, nalagpasan naman din yun ni Mima kahit hindi ako nakapagtapos. Basta ang mahalaga, buhay ako, masaya ako sa career na tinahak ko, at nag-enjoy ako ngayon. So, everything happens for a reason. So, mga minamahal, itong si Bam, isa po yan sa mga nanguna na nagtulak, hindi yung tulak na tulak nagtulak ng free tuition law. So, ano yung resulta? Siyempre, libre po ang matrikula sa mga state universities at mga college. So, milyong-milyong estudyante ang unang beses na nakapag-college ng dahil po sa ginawa ni Bam Aquino. Iyak tuloy ako. I cried. Mga minamahal kasi. He wiped it dry. I was confused.
Ramdam ko kasi mga minamahal yung ano eh. Nagiging emotional na naman ako ngayon. Ramdam ko kasi yung ano, di ba? Sabi ko nga sa inyo, nagbababoyan lang kami, tapos nagtatanim ng palay. and gave me Madami akong mga kapwa ko kabataan na naiiyak ako sa sitwasyon nila. He gave me Kasi, to stand yes, although nalagpasan ko na yung buhay na mahirap na yun, pero kamusta naman yung mga kasamahan ko dun sa lugar namin na nakikita ko sobrang hirap ng buhay. Totoo, papasalamat ako kasi merong I cried, pre-college law itong si Mama Kino. you wiped, Pero may mga kabataan pa din na I was walang choice kasi sobrang hirap. Like, yung bigas na 50 pesos, inuutang pa mga minamahal. Tapos, yung 50 pesos na yun, hirap pang kitain yun ng magulang nila sa isang araw. Like, tumira kasi ako sa isang liblib na lugar, which is sobrang layo sa bayan, sa munisipyo, tinatawid pa ng dagat. Tumira ako dun. Tapos nag-aaral ako dati. Ang layo ng nilalakad ko. Tapos sobrang putik. Yung putik umaabot na sa pinakatuhod namin. Tapos may mga linta. Natapos ko yung senior high school ko. Nakipagsapalaran na makapag-aral ako ng college. you Pero hindi ginaya kasi yung mama ko nga single parent. I was Although yes, medyo nakawala na ako sa ganong my sitwasyon. Pero every time na nakikita ko yung ano, body yung mukha ni Mama Kino kasi siya yung nag-represent para sa akin ng mga kabataan. Like, gave me naiisip ko ano na kaya yung buhay ng yung mga kasama ko noon na nangangahoy tapos nangangarap na makapagtapos ng college kasi to be honest with you all guys, wala na akong balita sa kanila. Naiyak lang ako like nagkaroon ako ng ano, yung multo na yes, nakalis ako sa ganitong sitwasyon pero kamusta yung mga kasamahan ko na yung isa gustong maging abogado, yung isa gustong maging nurse, I was tapos nabalitaan ko yung iba nagpa-Manila na naging katulong. Walang masama sa pagiging katulong pero naiyak lang ako kasi may mga pangarap kami. held me, Pero dahil nga sa kahirapan, mga minamahal, gave me kahit ba sabihin natin na may libreng kolehiyo, kasi ang dali lang magsalita eh. Yan, mag-aaral ka na lang, kumbaga susubuan ka na lang. Pero paano yung mga katulad namin na yung naghihikaos talaga, yung mga parents na hindi kaya nilang i-provide yung pangangailangan ng kanilang mga anak. Kasi yung mga panahon kasi mga minamahal ganito. Yung mga nanay, anak lang ng anak, mabuhay lang nila, yung anak nila, okay na sila. I was Kamustahin natin yung mga bata na nahihirapan, na butas-butas ang tsinelas. Naiyak talaga ako. told my Hindi ko maiwasan mga minamahal kasi parang ang sakit pa din. Pag naalala ko yung mga and gave me kabataan na may matatalino sila, mga minamahal, magagaling sila. he gave Naalala ko, strength ano na kaya sila ngayon? and May nakapagtapos kaya? face the world Naiyak lang ako. Kaya alam niyo sa probinsya namin, swerte na lang kapag merong nagtatrabaho sa Manila. Kunyari, may nanay tatay ka, nandyan sa probinsya, tapos meron kang ate kuya nagtatrabaho sa Manila. Swerte mo kapag meron kang ganun. Kasi kahit ang trabaho lang nila katulong, nakakapagpadala, may magpapaaral sa'yo. Eh, kamusta naman sa akin? Kasi ako yung panganay. I saw Tapos yung mama ko, single parents. you bought it Sa akin lahat, di ba? and held me up
nakakaiyak. Pero sobrang laking pasasalamat dito kay Senator Bam Aquino kasi kahit pa paano naranasan kong tumungtong sa college nang wala akong binabayaran. So, iba yung other expenses. Syempre, magbo-boarding house ka, pagkain mo, pamasahe mo, project, iba pa yun. Pero yung nakapasok ka sa kolehiyo nang wala kang binabayaran, tuition, sobrang malaking pasasalamat na yun. At hindi ko man natupad yung minumulto ko ng pangarap po mga minamahal. Hindi ko man natupad yung makapagtapos ng pag-aaral. Kasi nakita ko ngayong taon, yung mga batchmate ko nakapagsuot na sila ng toga, tapos ang iba board passer na. Buti na lang may mga privilege sila. Diba? Samantalang ako, ano yung naging achievement ko sa buhay? Sabi kong tanong. Pero anyway, laban lang, Mima. Laban lang tayo mga minamahal. Naiyak ka lang ako. Kasi naalala ko yung mga pangarap ko na hindi natupad. Anyway, sige, ituloy natin. So, itong si Bam Aquino, siya yung nagbigay ng opportunity para sa aming mga kabataan na makapasok, makapag-aral ng libre sa kolehiyo. So, isa po ako sa mga kabataan na milyones, diba, na nakapasok sa kolehiyo ng libre. Kaya, I love you, Bam. Diba? Sana tumagal ka pa dyan. Ibubuto ka namin palagi. So, kapag tinanong mo kasi yung mga estudyante, kapag tinanong mo yung mga college, diba, na musta ka na, ganyan, isasagot nila, magpapasalamat sila kay Mama kasi nakapasok sila ng kolehiyo ng libre, diba, mga minamahal. So, pangalan ni Mama ang binabanggit namin ko mismo kapag tinanong na yung about sa pagiging college, si Bam. Wala kasi kami ibang kasi si Bam lang naman talaga. Diba yung nag-push niyan para madaming kabataan ang makapag-aral. And also, dito nga po sa mga, kasi hindi lang yan yung sa mga law student, mga minamahal, sa mga state university at mga public law, mas maraming first generation ngayon ang naging lawyer. At mas naging exclusive ang legal profession. Hindi lang pang-elite, di ba? Yung abogasya, kundi kahit mga poorest of the poor ay nakapagkuha din ng kursong abogado. So, bukod pa doon, mga minamahal, yung youth employment and entrepreneurship. Diba? Hindi lang diploma ang pinag-uusapan din natin dito kapag naririnig natin si Bam. Si Bam din po ang nag-push ng Go Negosyo Act, support sa startups, tapos trabaho para sa mga bagong graduate. Kaya, sa mga kabataan, hindi lang siya senador Kumbaga kasama natin sa lahat ng laban. Itong si Bam Aquino, 'di ba? Nagkaroon tuloy ako na naman ng multo. Pasensya na guys Pasensya na. Tao lang na hindi ko maiwasan na mailabas yung emotion ko dito. Tapos, itong si Senator Risa Ontiveros, kilala naman natin mga minamahal na itong si Senator Risa Ontiveros, yung babaeng hindi umiilag
'di ba, sa mga banggaan. Siya po yung defender ng mga kababaihan at ng mga kabataan na inaabuso. So may mga batas at advokasya siya na talagang mararamdaman natin. Unang-una na nga po doon, yung mas pinalawak, expanded anti-violence against women and children. 'Di ba? And protection laban sa mga sexual abuse. And yung pinapaharap niya, yung may mga kaso sa human trafficking. So, hindi naging madali yung laban ni Senator Risa kasi may mga malaking tao siyang nakakalaban, mga malalaking personalidad, mga mayayamang organisasyon, may mga impluwensyang relihiyoso, 'di ba? Pero tingnan ninyo, literal na palaban, hindi umurong, 'di ba? At yung pinaka-controversial, 'di ba, na tumatak sa investigasyon, mga minamahal, sa Senado is yung makapangyarihang pang-aabuso, 'di ba? Tapos yung pagkasangkot sa illegal activities ng isang malaking tao. Kilala nyo naman ata yun, no? Walang iba kundi si Kibuloy, 'di ba? So, mas naging safe ang ibang mga kababaihan dahil sa ginawa ni Senator Risa Hontiveros. And thank you dahil hindi kami takot na exercise ang aming rights. Bakit nga ba mahal itong si Senator Risa Hontiveros ng mga kabataan? Unang-una, napaka-authentic niya. May prinsipyo, 'di ba? Hindi siya nagba-backtrack kapag may mga pressure. And yung pagiging consistent talaga, mga minamahal, abay, mula sa una hanggang sa dulo, ganun pa din. 'Di ba? So, consisting nga ang puhunan lang ni Senator Risa Hontiveros, kaya siya tumatak sa mamamayan Pilipino. Ito namang si Kiko Pangilinan. Ito yung sinasabi nating tahimik pero may laban. Hindi katulad kay Bam Aquino, kay Mark Villar, na tahimik, pero literal talagang tahimik. 'Di ba? Hindi siya maingay, pero grabe, sumisigaw naman ang gawa ni Kiko Pangilinan at ramdam po yan ng mga barangays, ng mga magsasaka, 'di ba, mangingisda. At naranasan ko din na maging tanim ng palay, sobrang hirap kasi pupunta kami ng bukid. Tandaan ko, 6:00 pa lang. Tapos kung minsan inuulanan kami, meron lang kaming sadok, 'di ba? Meron kaming sadok para hindi mabasa yung ulo namin. Pero ang katawan namin basa. Tapos biglang iinit. Tapos di na kami makakapagpalit ng damit. 'Di ba? Okay naman yung buhay namin nung buhay pa si Papa. Pero nung namatay na si Papa, wala. Pati ako, naghihirap din ako. Anyway, ayoko na ikwento yung personal life ko. So, dito naman, mga minamahal, sa ginawa ni Kiko Pangilinan, yung siya yung tinaguri ang ama ng food security advocacy. Kasi may mga advocacy si Kiko, mga minamahal, tungkol sa agrikultura, diba? Tungkol dito sa pagkain, tulong sa magsasaka, suporta sa mga local food producers, at linalabanan niya yung gutom. So, parang gusto niyang i-cut yung mga middleman, rekta agad gobyerno para kumita yung mga magsasaka. So, 'di ba? Can you imagine? Habang yung ibang mga papreskon, 'di ba? Pero itong si Kiko Pangilinan, ang preskon niya puro nasa bukid, puro nasa kooperatiba at nasa ground. And besides, syempre, gusto natin yung good governance with integrity. Kaya nga natin sila gusto, 'di ba? Yung walang record ng corruption, walang drama, walang palipat-lipat na prinsipyo. So, para sa mga kabataan ko na nakakakita at hindi naman tayo bulag, abay, yan po, malapit talaga sila sa puso namin. So, 'di ba? Mga minamahal, gustong-gusto sila ng mga kabataan kasi hindi sila patronizing, hindi sila pauso, hindi din sila trapo. So, ang puhunan nila, batas, prinsipyo, at track record. Kaya gusto sila ng mga kabataan. Yes, I admit na they are not perfect. Sometimes, ayaw natin dito, noon,
ito sa kanila, basher ako sa kanila noon, 'di ba? Pero nung nakita ko yung kanilang ginawang pagtatrabaho, yung may paninindigan, may malasakit, may mga nagawa. Nagsisi ako na binash ko tong mga to. Sobrang sisi ko. At naiiyak ako. Every time na binabash ko yung mga taong walang ibang ginawa kundi tulungan ang ating bayan. Anyway, mga minamahal, Alicia nyo, nagpabalik muli pa ka sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.